Welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ating pong talakayin ngayon ang tungkol sa dry eyes. Ito'y common condition po pag ang ating luha ay hindi sapat excuse me, para malubricate yung ating mga mata. Ang reason kaya nagda-dry yung mata natin, wala tayong sapat na luha. Dahil sa pagkakaedad natin o mga medical condition or side effect ng mga medication. Ang tear production po natin naturally nagde-decline pag lampas natin ng 50 dahil sa hormonal changes at saka po yung pagbaba ng tear gland function natin. Mga gamot tulad ng antihistamine, decongestant, diuretic, antidepressant, at pa pang mga gamot sa puso ay may side effect nito, dry eyes. Kung nagtatake kayo ng mga medication na nagko-contribute sa dry eyes nyo, kausapin nyo po yung doktor. Merong mga alternative option para ma-manage ang side effect. Ang doktor magtatanong siya ng iba pang mga simptoma at mag-perform siya ng physical exam o kaya mag-order siya ng test like blood test at ma-measure din po yung tear production nyo. Maraming ebidensya, may relasyon ng sobrang paggamit ng cellphone sa dry eyes. Ang dahilan, pagka nakatuto ka sa cellphone, halos hindi ka na kumukurap. Kasi pag hindi ka kumukurap, nag-evaporate yung luha. Nagiging dahilan nito ng dryness. Yung ating pong pagkurap-kurap, nagda-drop mula sa 20-25 blink per minute, kailangan daw po kada isang minuto kumukurap ang ating mga mata 20 to 25. Pero kapag tayo ay nagsi-cellphone, ay 5 to 10 per minute na lang yung ating pagkurap dahil sa paggamit ng digital device. Pangalawa, yung blue light exposure. Yung ating cellphone screen, naglalabas po siya ng blue light. Ito, nasusuppress yung melatonin production. Nasisira yung ating sleep pattern. Nagko-contribute sa dry eyes pag kulang ka sa tulog. Ang pangatlo din po, yung pagod ng mata. Halimbawa, masyado kang very close sa screen, nagkukos ito ng pangangalay ng mata. Nagiging dahilan ng panunuyo, pamumula, at panlalabo. Ang isa pa yung environmental factor. Ang cellphone, ito ay isang environment na with low humidity. Like airplane or air-conditioned room, ay ito po'y nakakapagpapalala ng dry eyes. Kaya maganda po na mag-take tayo ng vitamin C para lumakas ang ating immune system. Napakalaga nito sa normal function ng ating immune system, pinoprotect ang ating katawan panlaban sa infection dahil na-stimulate ng vitamin C ang production mo ng white blood cells, tumutulong para protektahan ng katawan mula sa infection at ma-stimulate ang production ng white blood cells ng ating pandepensa laban sa germs at nagkakaroon din ng collagen production. Ang vitamin C po ay tumutulong sa production ng collagen. Ito'y protein, importante sa structure, function ng ating buto, balat, ugat, at connective tissue. Mabilis gumaling ang sugat natin, napapabilis ang healing process dahil nagkakaroon ng new formation ng tissue. Nare-reduce po yung mga chronic diseases like cancer, stroke, diabetes. At na-improve din ang ating blood pressure. Ang vitamin C po, nakakababa din ito ng BP at nare-reduce ang panganib sa gout attack. Kaya nakakatulong po ito para ma-improve din yung iron absorption. Ang iron, importanteng mineral para sa production ng red blood cells. At kaya nga po, kasamahan nyo rin po ng pag-inom ng Super B complex, ang vitamin C, kasi pareho silang water-soluble vitamins. Iinumin mo sila 30 minutes bago ka mag-almusal. Ang ating pong Super B complex, meron siyang 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12. Ito'y nag-o-offer ng health benefits sa atin. Unang-una, it boosts your energy level. Merong
tumutulong para ma-convert yung food into energy. Pag kulang ka ng super B complex, it leads to fatigue and tiredness. Ito yung magandang supplementation panlaban sa pagod, hapo, at pampalakas ito ng immune system. Nulit ko po, 30 minutes before breakfast, inumin nyo silang sabay once a day. Para maprotektahan ng mata natin, ma-minimize ang dry eyes mula sa cellphone, maaring meron kang sundin mo yung rule na 20 by 20 by 20. Take a break every 20 minutes. Look at something 20 feet away from for 20 seconds. Nulit ko 20 by 20 by 20. Rule para protektahan ng mata mo sa dry eyes. Ibig sabihin, mag-take ka ng break every 20 minutes. Bawa, naka-cellphone ka o laptop ka, maaring nakatingin ka dyan ng yung magkaroon ka ng break na 20 minutes. No? Look at something 20 feet away for 20 seconds. Yan ang dapat mong gawin, no? Tapos nakakatulong po ito para ma-rehydrate ang mata mo at ma-reduce ang eye strain. Adjust mo yung screen light mo. Yung kailangan po yung hindi ka nasisilaw. Ganon din po yung brightness ng phone screen nyo. Gumagamit ka ng blue light filter, especially sa gabi. Kaya ngayon, kung kayo po ay gumagamit ng cellphone, ay nangalay ang mata ninyo, para ma-prevent yan, magkurap-kurap ka. Yan, yung blinking exercise, kurap mo yung mata mo, yan, kurap-kurap mo siya. Ito'y magandang pang-prevent ng dry eyes. Pwede ka rin gumamit ng artificial tears. Kaya nakakapag-lubricate itong eye drops na to pag provide itong temporary relief. Paalala po sa lecithin, ito po ay nag-i-improve ng cholesterol level, nagpe-prevent ng heart disease, nag-i-improve ng memory, at learning, attention, and concentration. Pinaprotektahan yung brain mo para hindi ma-damage. Ganun din po yung ating calcium, magnesium, pag ma-maintain ng strong bones. At ito po ay nakakatulong sa production ng serotonin, nakaka-relax ng katawan at isip, at madali kang makatulog dahil tumutulong siya sa production ng melatonin. Kaya kung nais yung magkaroon ng enough na tulog, napakahalaga po itong mga supplement na calcium, magnesium. Pinapanatili niyang sarap ang tulog kasi pag nakatulog ka, nalulubricate ang mata natin. Alam niyo po ba ang kulang sa tulog? Habang natutulog tayo, yung tear gland natin may chance na mag-produce ng fresh buds of tears. At napakahalaga para ma-moisture yung ating mga mata, magiging clear and komportable. At saka kailangan po iwasan po yung puyat. Kasi pag nakakatulog ka, nare-reduce ang inflammation throughout the body, including your eyes. Kaya maiwasan yung redness, burning, and grittiness. Ang stress management, ang chronic stress, nakakapagpalala po ng dry eyes. Kaya ang tulog, isang natural stress reliever. Tinutulungan ng isip at katawan na mawala ang stress. Kaya po, kailan meron tayong 7 to 8 hours quality sleep at makakatulong ito. Iwasan nyo pong kusutin ng mata mo. Maaaring hugasan mo yung kamay, no, ng tubig at sabon. No? Hugasan mo lagi ang kamay mo. Huwag mong kukusutin ng mata mo ng kamay mong marumi. Papasok ang dumi at mairita pa yung mata mo. At huwag kang gagamit ng shampoo or sabon. Ito po'y masyadong matapang sa mata. Iwasan nyo po yung matapang na sabon at iwasan makapasok sa ating mga mata. Inulit ko po, hugasan mo yung kamay mo ng sabon at tubig bago mo hawakan ng mata mo. Pwede kang gumamit ng washcloth, no? Gumamit ka ng malinis, soft washcloth. At hugasan mo ito ng hot water, ito'y makakatulong. So, inulit ko, don't rub your eyes, nakakairita ito lalo. Kaya mas maganda, i-wipe mo ng washcloth around your eyes, eyelids, mga lashes,
maganda to sa mata. Yung artificial tears, kung nafe-feel mo nagda-dry ang mata mo, patakan mo ng artificial, ang mga eye drops, ito yung artificial, nagpapalubricate, nagpo-provide ng relief ito. Pwede mo rin kayong mag-apply ng warm compress sa mata mo, mga ilang minuto, yung face towel, isok mo sa hot water, pigain mo, itapal mo yan sa mata mong nakapikit, no? Iwasan nyo lang po yung mga salty food. Iwasan ito po ay makakasira sa ating mga mata. Paalala po sa ating crystal oil, ito isang concentrated plant extract. Ito'y nakaka-relax, pampatulog. Haplasan mo yung dibdib mo, lalamunan mo, ilong mo. Yung amoy ng crystal oil, nagpo-promote ito ng relaxation. Nare-reduce din yung pain at inflammation, mga muscular pain, nag-i-improve ng sleep quality mo, nare-relieve yung headache, nakiklear yung congestion, nag-i-improve respiratory health mo. Maganda tong remedy sa shoulder pain, pain sa katawan, no? Kaya maiwasan yung pag napasok ka para hindi magpaltos, at saka para hindi, pag nauntog ka, hindi mabukulan, haplasan nyo po ng crystal oil, no? Ito po yung pag kinakabag ka, masaktan tiyan mo, nag-stomach cramps ka, nararamdaman na susuka ka, no? Ay ipahid mo yan ng sikmura mo ng ating crystal oil. Maganda yan sa stomach cramps, sa bloating, yung maganda yan, mga pananakit ng katawan. Tanggal din ang kati mo pagka kinagat ka ng mga lamok, no? At pagka pinahid mo naman yan, hindi ka naman kakagatin ng lamok. Available po yan sa Patnubay. Yung ating naman pong activated charcoal, merong medicinal properties to, antibacterial properties, nakakapatay siya ng mga bakterya sa bituka. Naiwasan yung inflammation. Nare-reduce ang inflammation sa colon, nag-i-improve ng kalusugan ng ating bituka, napiprevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream. Maganda to sa food poisoning. Ito po yung drug overdose, no? Pang-prevent din to ng hangover. Maganda to sa diarrhea, nagre-relieve ng gas and bloating, kaya magpang-alis ito ng bad breath, no? At dahil po ay ina-absorb yung bacteria at toxin sa bibig mo. Ipaalam niyo po sa akin yung pangalan, address ninyo, CP number ninyo, kung gusto nyo pa-deliver sa ating mga health products. Pa-deliver ko po yan sa LBC, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Paalala mo muna po sa ating food for thoughts, kung isipin po natin na may mga bagay, no, na pinapanalangin natin, parang tahimik ang Diyos, hindi tayo sinasagot. No matter what your problem you are facing, sabi nga, napipigure out na ng Diyos kung ano ang bagay sa iyo. Sabi po sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ibig sabihin, tayo po kumakaharap sa mga financial ruin, kailangan po ay ang Diyos ay lapitan po natin at ituturo niya sa atin kung anong dapat natin gawin. Nulit ko po, God cares for us, sabing ganun, He cares for us. Kaya meron po siyang ang pinaka-best interest po ng Diyos, dahil tayong kanyang masterpiece, ay magiging masaya tayo, maligaya, at makarating tayo sa langit na hinahanda niya para sa atin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.